bakit ka inadapt nila ng boss mo, Oliver? Bakit humantong ng ganito? Yung unexpected ba na i-adapt namin sa Oliver na hindi talaga siya pinaplano. Inggit ka talaga. Yung, andun yung inggit natin. Danke sehr. Bitte schön. Wunderbar. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hi ka guys! Welcome back to another vlog. It's me, Oliver Cagas. Ngayon, for today's video, ano magagawa natin? Magplansya ito, oh. Turn lang muna natin to. Yan. So, lagyan natin ng tubig to. Para yung init ba, isahan na lang. Kasi initin kasi yung tubig before natin to gagamitin. Uy! So. Kailangan kasi ngayong mag-plansya kasi yung mga gamit po, gagamitin nila ng mga tatay ko kasi dadalhin nila sa bakasyon. So, sabi ko, wala na ba kayong mga t-shirt dyan? Kasi para next time ako mag-plansya. Sabi nila, may magagamitin daw, may mga gamit daw dyan na dadalhin nila. So, sabi ko, sige na lang, mag-plansya na lang ako today. So, magpa-music lang muna tayo para mas maganahan pa tayo dito masarap kasi may gagawin tayo tapos nagpa-plansya tayo or gumagawa sa bahay, then may music. Sa Pilipinas pa to, magpa-music tayo na pati kapitbahay makarinig po. Dito sa Germany, naku, big bawal. Lalo na kapag hapon, mga 2 PM, huwag kang mag-ingay. Kasi po, pang ano yan, siesta or break time ng mga trabaho or sa bahay. So, dapat hindi maingay para makapag-relax sila. Mga 2 PM. Hi, tapos na po akong mag-plansya doon at saka yung iba ko na plansya po, mga na-hanger ay andun pa. Kukunin ko pa yun later. So ito po, ang nadala ko lang ay ito. Itong mga underwear at saka medyas ko. So kailangan ko muna silang i-sort out. Kung saan nalagayin kasi dito kasi yun. Para makita nyo ang ginagawa ko, ha? Wait lang po ka, guys. Dito kasi lagay ng aking underwear at saka yung aking mga medyas. So, kailangan ko lang siyang i-sort out. Hoy!
Alis ka muna dyan kasi may gagawin man ako. Unahin ko na muna to underwear. So while nag-ano ko na dito, nag-sortirin ko sa German pa. Dami pong katanungan, bakit ka inadapt nila ng boss mo, Oliver? Bakit tumantong ng ganito? Paano nangyari? Kasi di ba hindi naman pagdating ko sa Germany, i-adapt agad ako kasi ang plan naman dati nung pagdating ko sa Germany is mag-ausbildung kina boss, mag-aral, magtrabaho, yun, yung nag-aral tayo. And alam mo yun, in the long run, yun lang yung pang ginagawa na. Hindi, wait lang ha. Uy. Ang cute-cute. Cute mo dyan. So after 3 years po na pag-stay ko sa Germany, parang naalong lang boss. Ito kasi sinasabi nila sa kapatid nila ba na or mga friends nila, mga cousins nila na tinanong nila, we're going to adopt Oliver. Iyan din na sinasabi nila sa mga friends ko din na pupunta dito. Yung ibang friends ko na nasabihan dati na we're going to adopt Oliver. And then sabi pa nila, narinig ko talaga dati, sabi ni Egbert na we didn't plan for that. Hindi namin to pinano na i-adopt si Oliver. Kusa lang siyang dumating. Kusa lang siyang na, alam mo yung unexpected ba na i-adapt namin si Oliver na hindi talaga siya pinaplano. So nung pagsabi nila na i-adapt ako, doon na nag-start ang plano na ang processing. Diba? So tinanong nila, ni Ove at Egbert ako, kasi meron man yung masinsinan na, masinsinan na meeting na kami tatlo lang sa Oliver. Are you willing na magiging anak ka namin? Are you willing na i-adapt ka namin as our adopted son na legally talaga? So nung that time kasi, 'di ba, bata pa ako. Separated na yung parents ko. I think wala pa akong 1 year old. Separated ang parents ko, and then doon ako lumaki sa papa ko. And then when I was 13 years old, namatay yung 12 years old, namatay yung mama ko, and then 13 years old yung papa ko naman, the next year. So yung, 'di ba, nung bata ka pa, longing tayo ng pagmamahal, pamper, kapag, yes, marami pong makarelate sa akin ngayon na, lalo na kapag walang parents, or wala dito ang parents nila, nasa, nag-abroad ba, na kapag meron tayong makita ang complete family na masaya, yung masaya, na makita mo yung kumpleto sila, may papa, mama, anak, happy sila, and then ako, na as an orphan, before, na ano lang ko ba, alam mo yung, tutulo na lang luha ko, na I hope I have a family like that. Alam mo yun, na sana din na ipiranas ng Panginoon sa akin na magkakompleto ang family ko. And I know, dahil namatay na yung parents ko, I know hindi siya mangyayari talaga kasi nga wala na. But you know, we are hoping, I'm hoping before na sana maranasan ko yan. Kasi sino naman ang hindi gusto ng complete family tapos happy, di ba? So tayo, walang parents, mainggit ka talaga. Andun yung inggit natin. So iiyak ko na lang kasi po wala talaga mag-alaga sa'yo. Yung iba inalagaan ng parents, na grabe ang pag-alaga sa'yo. Ano ka talaga, sariling sikap ang pag-alaga sa sarili mo, kung paano mo ma-survive ang sarili mo sa mundong ito. Sariling sikap talaga. So, nung dumating ako kina boss, nung sinabi yun ni boss sa akin na i-adapt na ako, so sila magiging parents ko dito. So, dati, pinapangarap ko lang to, pinipray ko lang sa Panginoon na sana, hope someday magka-parents ako dito. Alam mo yun na, wala man yung biological parents ko, but binigyan ako ng Panginoon ng instrument na sila din ang magiging parents ko dito. So, sabi ko ba pinapangarap ko naman to dati. Many years ago,
na ngayon tinupad ng Panginoon sa akin. Ano talaga si ang Diyos, no? He give us in His right time, in His perfect time, ibibigay talaga niya sa atin when ready na po tayo. So, nung sinabi ni boss sa akin na, are you willing to be our son? Nako, na ano ako ba, na parang na-stop ako kasi, ganun, ma-stop ka talaga. Because, sino man ako para i-adapt? Ang ano ko lang dito is yung, I will do my best, I will do my job, pero iyan, yung i-adapt na parang malala na siya, parang, hindi naman siya malala na in the negative way, but positive way na, grabe na pala talaga ang pagmamahal nila boss sa akin, kasi gusto nila akong maging anak, yun ang ibig ko sabihin. So, nung sabi nyo ka guys, no, I decided to say yes. Kasi lahat naman tayo may mga plano, may mga, yung, alam natin yung ginagawa natin, so I decided to say yes right away. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sabi ko pa nga, sabi pa ni boss, what makes you say yes? O, diba? May tanong pa. Parang, ano ba to? So, boss, alam mo naman dati, at alam nyo naman na wala na akong parents, diba? So, kayo talaga yung tumatay yung parents ko dito sa Germany. At saka, hindi kayo iba sa akin. Dito sa Germany, nagtrabaho ako. Pagdating ko dito, hindi kayo iba sa akin. Alam nyo na kayo, pagdating ko dito, nag-adjust tayo pareho dahil sa culture shock, sa lahat ng na-shock tayo, ma-adjust talaga natin. At in-adjust natin yun at saka nalaban natin yung stage na yun. At yung turing yung sa akin is pamilya talaga, na hindi ibang tao, kundi pamilya, parang kadugo talaga ka guys, na iba may iba rin kasabihan na kung sino pa yung hindi ka pamilya at or hindi ka dugo mo, sila pa yung tatuhin kang tao, tatuhin kang parang pamilya, yun, di ba? At meron ring kasabihan na kung sino pa yung kadugo mo, lumalaytay sa'yo, mga relatives mo, sila pa yung hindi ka tatuhin, ikaw pa yung awayin, ikaw pa yung magiging masama, ikaw pa yung hindi itatrato ka na ibang tao, na hindi ka relatives, di ba? May ganun ka guys, no? And I am aware of that. Kaya sabi ko kinabos ba na hindi ko sa kadugo, ba tinatrato nila kung isang tao kadugo, yun, di ba? So ayun, so nung sinabi ni boss sa akin na at napag-oo na din ako, after a week tumawag na siya ng lawyer, kung sinong lawyer na maggawa sa amin, kasi may family lawyer, di ba? So dalawang lawyer ang pinuntahan muna namin, yung isa yung medyo malalay dito, at saka yung isa yung taga dito lang din sa Badla Aspe. So itong taga Badla Aspe, ito siya yung unang, siya yung pangalawa pala na tumudong sa amin, at saka siya yung nagsabi na punta ka dito sa taong ito, sa family lawyer sa korte. Kasi siya yung, mayroon kaming private lawyer na siya yung mag-asikaso sa lahat ng papeles, siya yung magsisend ng mga ano dun sa justice, yung sa korte ba, yung ano yung processing. So, after niya, tapos na siya doon, yung naman siya nagpasa sa amin na siya puntahan mo. So, may kontak na siya doon. So, magaling talaga din siya kasi lahat in-advise niya sa amin kung ano din gagawin namin kapag darating na kami doon at anong gagawin. Ano isagot. Alam mo yung mga sagot ka guys, kasi sabi niya, kasi lawyer siya, diba? So, alam niya yung mga katanungan doon. Alam mo, siya ang gumawa ng script, diba? Ito ang mga tanong ng lawyer na puntahan nyo doon. Sa korte na to. Yung tatanungin na kami ng judge. Parang gano'n. Kasi yung mag-approve. Diba? Pumunta talaga din kami doon ka guys. Tapos, before kami pumunta doon, pumunta muna kami sa aming private lawyer. So, sabi niya, ito ang mga possible questions. Ito, anong nito, ganito, ganyan. So, nung pumunta na kami sa judge, ang tanong doon na, ilang taon ka dumating ka sa Germany at ilang taon ka na sa Germany. 26 years old pa ako that time. At saka, tawag nito, yung saan ba mga parents mo? So, di ba sabi ko namatay. At ilan kayo magkapatid. At dami pang tanong dun ka guys. And then, may tanong pa dun, dito ba sa Germany, ito bang mga tatay mo ngayon? Sila ba yung ano bang trato nila sa'yo? Maganda ba? Or baka pino-force ka lang nila na ipa-adapt dito? May force bang nangyayari? Or
meron ka talagang, sinabi mo lang talaga in your will, sabi doon. At saka, yun lang yung mga tanong, at saka in-explain ko, at why do you want na sila ang magiging papa mo? Ano ba ang ginawa nila sa'yo para na pumayag ka? So, explain ko lahat na these people, sila yung instrument din. Ginamit ng Panginoon na nag-instrumento sa akin para tulungan ako, para iahon ako sa kahirapan. Kasi nga, mahirap na din kami sa Pilipinas. But sila yung tao na hindi ako give up, hindi ako ginudge. Tiningnan nila ako as a tao. Hindi nila ako tiningnan kung anong meron ako, kung wala pa akong pera o wala. Hindi nila tiningnan kung hindi ko ano ako. Yun ang sa akin, ginawa ni Uwe tsaka ni Egbert. At saka sila ang tatay ko dito kasi minsan, hindi lang minsan, I think most of the times na spoiled na din ako. Tsaka they gave everything if what I want. Hindi naman ibig sabihin na pera, everything na, kasi sabi ko, meron naman akong sariling sahod ko, so hindi talaga ako mahingi. Pero at hindi rin ako nanghihingi ng pera kung sino man. Hindi ako nanghihingi kasi may sarili namang sahod. So, ang pera na lang pumasok sa akin. Kahit hindi ko hiningi, sila lang nagbigay. Sabi ko. So, at saka, sa mga birthday ko, at sinasama nila ako sa bakasyon, na, like, ano talaga, parang pamilya talaga, na meron kaming aso, sabi ko pa doon, na ako nag-alalaga, na parang anak talaga nila ako, yun talagang turing na sa akin. Hindi nila ako tinuring na alipin, hindi nila ako tinuring na trabahante, kung hindi anak, nagtatrabaho sa sariling kumpanya. Yun ang sinabi ko. Guys, nag-explain ako doon. Yung German ko talaga, guys, is very, very, kasi bago pa man ako sa Germany noon, mga 3 years pa. So, yung German ko is very limited pa. So, tinulungan din ako ni Uwe na mag-explain So, okay. So, ayun, after that, isang buwan nata yun, nakatanggap kami ng mail pala, na-approve niya, na okay, naprobahan niya yung adoption. So, hindi lang doon nagtatapos ang aming kwento. May next pa kasi hindi talaga siya i-approve pa ng government pa kasi yung justice pa naman. Yung government na talaga, yung city. So, kailangan pa namin ng sa embassy, sa foreign authority, yung kung saan ako nagpa-extend ng visa ko, yung sa mga foreigner na magpa-extend ng visa, pumunta kami doon kasi sila yung gagawa, sila yung last step. Sa last step na yun sila. So, sila na yun. So, yun, kaya natagal, nag 3 years siya. Kasi nung unang gumawa nun sa amin, kasi siya, umalis siya sa trabaho ba? So, punasan na sa bago. So, new application. So, dami talaga. And, ito namang bago ngayon kasi bago pa siya sa trabaho niya, hindi niya alam anong gagawin niya. Alam yung ginagawa niya, pero takot siya mag-approve daw sa amin kasi nga bago pa siya at ayaw niyang mali-off sa trabaho kasi ayaw niya magkamali sa trabaho. So, ang tinawagan ni Uwe, yung chief niya, doon yung sa Dusseldorf, sa NRV man yan, sa city na, sa stud. Kung sa ano pa ba, may Visayas, Mindanao, Luzon, so parang Mindanao kami, yung ganon. So, siya yung chief doon. Sa Dusseldorf, doon si Ate Gemma, sa Cooper's family, doon siya nakatira. So, yung tinawagan direct talaga. At saka sabi pa niya doon na, okay, busy kasi kapag chief ka, busy kasi dami talagang trabaho din. Hindi lang nandiyan mag-sitting pretty. So, sabi niya, I will do it personally. Ako gagawa nito, ako ang mag-ano nito. Titingnan niya niyang maayos. This year lang niya sinabi. Yung before kami nagbakasyon sa Netherlands, bago lang. So, yun yung tumawag siya sa amin na So, sabi niya, mag-send kayo sa amin ng a letter. Later, it means yung kasabihan doon na yung parang mag-MMK ka doon sa sulat ba? Yung gano'n yung si Oliver ay tinurin ng anak, libre siya dito sa pagka. Yung MMK talaga na isang one page na bahaba-haba na explanation yung marami ka ilagay na flowering words para lang talaga ma-convince sila. Alam mo yung ganun? So, hanggang dumating yung, after a month nun, bumalik na kami dito sa bahay, galing sa Netherlands, nagbakasyon, wala pa. So, alam mo yung araw na yun na sinabi ni Uwe nga, sabi nung Chief Oliver, tatawagan niya daw tayo after 2 weeks. Bakit wala ngayon? Dumating na, umuwi na lang tayo galing Netherlands. Wala nang sagot sa kanya. Alam niyo, kinabukasan talaga noon, may dumating sa amin na sulat.
yun na pala na approve na yung adoption. So, ang gagawin na namin ay pupunta sa Rat House, yung munisipyo, para ibigay ko lahat ng mga papeles ko, yung mga Philippine passport ko, yung ID ko. Sabi ko kay boss, bahala. Kung sa bisaya pa, bahala na boss, nabaan dyan imong giingon ba? Karon na ada yun. So, parang dumating agad ba, parang anghilan, may anghel na sa dila. So, ano kami, kaya super natuwa. Kaya humantong po siya dito sa adoption kasi nga po, sila boss, sabi pa kasi nila boss, hindi na doon sila mga bata, at saka in the near future, hindi natin alam din. Hindi ko rin masabi. Hindi ko rin masabi ka guys, but happy sila boss, si Uwe, si Egbert, umiyak talaga. Sabi pa ni Egbert ba, si Uwe talaga ating pasasalamatan nito kasi si Uwe talaga yung lumakad, nag-stress sa mga tao. Siya talaga yung nagtrabaho nito at hindi nag-give up. Kasi nga po si Egbert, siya lang na yung taga-push. Maganda talaga may support system na kasi ikaw yung taga-push para gagawin mo yun. At saka, financially, di ba? Financially, Egbert. Alam mo yun? So, nagkatugma. Alam mo ganun ka guys. So, at ako naman, ang ginawa ko noon, kasi wala naman akong pera ibibigay kasi sila boss naman talaga din magbayad noon. Ano lang ako, pray and pray and pray na to the limit talaga na iiyak na lang. Tsaka yung ano pala, yung nabayad ko na lang yung sa papeles ko, yung about sa German passport, tsaka sa authority, sa German authority dito. Ay hindi, yung sa foreign authority, yung last option, babayad ka kasi doon kasi lawyer din yun siya. So babayaran mo siya. So twice ako nagbayad sa kanya. Yung una ay 72 euro. Ay, 70 euro kasi ano niya, hindi niya inapprove kasi nga takot siya. Kaya yun, itong pangalawa ngayon, kasi tumawag kami sa chief niya, di ba? So kaya yun na-approve kasi yung una kami nag-apply sa kanya, hindi niya inapprove. Hindi niya inapprove ba. So sa second time na nagpalaban na talaga kami sa chief niya, inapprove siya ka. Nagbayad ako sa kanya nito, bago lang ay 255. Ako yung nagbayad noon. Tsaka yung sa Rat House, binayaran ko din yun. Pangalawang beses din ako nagbayad sa Rat House. So sabi ko, ang sahod ko sa buwang ito ay wala akong nakuha kasi puro bayad na lang. Bayad dito, bayad doon. Bayad doon. So sabi ko, sige lang, ngayon lang naman to. After that, wala na. Makatipid din ako after nito. Sabi ko doon. Kaiga siya dito. Ja. Look who's here! Alle da. Alle da. Look who's here! Oma Kamera. Ja. Hallo Kagas. Nee, ich meine für Egbert. So, was hast du hier, what did you buy? Oh my God, na grocery. Vegan? Alles vegan? Yes. See. Alles vegan for me. Look who's here, everyone. Huh? Look who's here. And everything okay? Yeah. Yeah? Was high traffic. Yeah? Why it's traffic? There was accident on On the street? On the road? the Autobahn. Why? What happened? Keine Ahnung. Okay, so now, where did you buy this? In Riva or here in Bad Lasper? Kaufland. Here in Riva, in Winnenkopf? Ja. Okay. Ja. Da bin ich lang gefahren und dann habe ich gerade beim Ah, Kaufland. Und da war eine Polizeisperre. Also die Straße war gesperrt. okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weil die Straße gesperrt ist, gehe ich gleich zum Kaufland. Wait, there's a lot of cola. Yeah, it's weekend, you know me. You know me. On weekend I drink cola. So here, your tea, cold. And And why? What is that for insect? For insect. vegan chicken, Okay. salami, vegan sausage, For grillen. and vegan burger. Auch noch. Soya protein. Soya protein. Oh, what is this? Huh? Dish top. Ah, for mosquito or for the For insects? mosquitoes. It's because it rains so much here in Germany. We have Oh, Joe is here.
Macho man. Hallo. It's so warm, not macho, so warm. I'm not macho, it's warm. Not macho. And look who's very happy. Andy? Andy's very happy. Andi. He was the one who greeted you. He was the one who greeted you, no? Who welcomed you. Yeah. He was the one. He's always so high emotional if I come. Nicht immer sabbat. He's very happy. Nicht immer sabbat. You know, look. Nein. Look at the tail. Ja. Wow. Sitz. Nein. Oh, wo ist das? Wo ist das? Das ist aber nicht ganz. Guys, nag-marinate po ako kanina ng manok. Pumili din ako kanina ng manok. Sinamahan ako ni Joey po. So, kasi, wait lang, dito na lang kasi may light. Sinamahan ako ni Joey kanina, bumili ng manok. It's because, dadalhin ko to, nag-adobo ako kasi diba kina Harvey, kami mag-boodle fight. Andun sila Ate Medina, Marietta, Vanessa, yung mga Filipino friends ko dito. Tsaka si Dong, Mami Rose, kay Martin, si Joey pupunta. Tsaka si Ate Dens, na taga Bad Bellevue, magdala siya ng biko later. Kasi po, birthday di ba ni Harvey, tapos late ang celebration ngayon na. Sabi ko kay Harvey, pwede na natin yung gawing double celebration kasi about sa aking adoption, di ba? So, i-double celebration namin. So, sabi ko, at napag-anoan namin na mag-boodle fight na lang. Thinking na magdala din ako ng pagkain. So, ito yung adobo. So, mag-adobo ako kasi boodle fight, diba? Kapag adobo, masarap din siya ibudol. Ibudol. Adobo, ibudol pa lang adobo. So, survey, di ko alam kung ano pa mga handa niya. Marami pa doon. And, yan, celebration tayo later. And then, magdala din ako ng JBL na karaoke ko. Pero mag-karaoke kami. And then, mag-grill din doon sa labas, doon sa garden nila Harvey. Doon kami party, ganun. What are you doing? Kanina ko to binili doon sa Lidl. Tapos ngayon, kanina ko lang siya marinate. Mga 15 minutes lang to pala ang marinate niya. Wala na kasing time kasi kailangan ko na lutuin to. Kasi ayoko na doon ako magluto kina Harvey. Kasi baka busy din siya doon sa kitchen. So, masabutin na dito na lang siya lutuin. Padalhin na lang doon. Kasi I know, nagluluto sa Harvey doon. So, mabusy talaga ang kitchen niya. Wala nang space. So, lutuin to lahat. Kasi marami kasi kami. So, 2 pakong or packages ang binili ko. At saka marami din kasi kami. Marami kami ba? So, dapat marami din ang lulutuin. Si Mami Rose, magdala siya ng pansit. Oo. Yan, oh. Sabi ni Mami Rose ba na diba, andun si Dong, doon natulog kina Mami Rose. Sabi niya na, magluto daw sila ng biko. Then I said, wag na kayo magluto ng biko. Kasi gusto nila Mami Rose na magluto sila ng biko doon kina Harvey. Said, no, wag na kayo magdala ng biko, magluto. Kasi may Filipina friend din kami dito, doon taga Bad Bellevue. Siya daw magluto ng biko. Magdala. So, magdala na siya later. Diba? Maganda kasi guys ba, once in a while, magkita-kita kayo ng mga friends nyo. Patagal kami hindi nagganon-ganon. Kasi maganda kasi kapag mag-boodle fight, kapag summer, yung maganda ang panahon ba, hindi yung malamig, hindi umuulan. Alam mo yun? Parang first time ko pa magluto ng adobo na super dami. Ng laki. Normally, hindi ako magluto ng adobo ng kunti lang binluto ko. Takpan lang natin. Kuha tayong tubig kasi kapag magkulo-kulo na siya, hindi siyang lutuin. Kapag kumukulo na siya, lagyan na siya ng tubig later. Guys, luto na po ng ating adobo. Wow! Nilagay ko po siya ng paprika para mas masarap, di ba?
Para may gulay-gulay naman siya. Yeah, luto na siya. Hey. Si Joey po naligo na. Naligo siya, tapos na siya para maligo din ako ngayon. Pag matapos na talaga ito. Luto na to, i-off ko lang. Yan. So, dalhin natin ito. Uy, kumakain din si Egbert pala ng adobo. So, hindi masyadong marami. Like, isang hiwa. Kakain siya. Kaya, bigyan ko din si Egbert nito. Si Ove, hindi siya kumakain. So, si Egbert lang. So, bigyan ko siya nito para may kakainin siya mamaya din. Diba? Guys. So, guys, I am going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. God bless us all. This has been Oliver Kagas. And then, cheers. Soon, hindi na po Oliver Kagas ang sasabihin ko. But soon yun. So, andito po yung daddy ko, si Egbert. Kaya sabi ko, gusto mong itikman. So, itry natin. Oh, danke sehr. Oh, try it. His paprika here. Ja, das genau. Danke sehr. Bitte schön. Wunderbar. Try it.